Good morning. Um, I am Mr. Torres. Si Francis ako. Pilipino. So, nakita ko na narinig ko ngayon ang pinaka grabing issue ngayon sa Pilipinas, itong lockdown, itong tungkol sa COVID-19 or COVID mutation. So, ito lang yung opinion ko lang ito. Para ito sa gobyerno natin. So, ang suggestion ko lang sana na i-maintain lang nyo ang social distancing kung nasa labas kayo ng bahay at sa loob ng bahay o nasa loob kayo ng opisina or nasa trabaho kayo, MRT, LRT, nasa jeepney kayo, sa taxi o sarili ng sasakyan. Magsuot kayo ng face mask. So, yun ang pero ang pinakamabisa talaga na i-advise ko sa inyo na kung maaari ang isang private government, ang gobyerno ng Pilipinas, gumagawa siya ng resolution o batas, whether sa Kongreso o sa Senado o sa mga board members sa probinsya o sa municipal city council, gumawa sila ng ordinansa o batas hanggang sa barangay na kung sino yung may-ari ng building, whether private or government, lalagyan nila ito ng parang shower siya, disinfectant shower, na pagpasok sa gate, pagpasok sa isang opisina sa isang empleyado, na-sprayan siya ng disinfectant para matay yung virus. So doon naman sa hospital, sa Europe, lalo na sa Italy, ang daming namatay doon ng mga nurse, mga doktor. So, gumagamit pa rin sila ng PPE. Pero marami pa rin namatay. So, anong rason doon? Ano yung rason na marami pa rin namatay? Una-una, hindi sapat ang PPE nilang ginagamit. Kasi, bakit hindi sapat? Dahil yung sa loob ng building, sa loob ng hospital, yung hangin na nilanghap nila ay contaminated na yun sa virus. So, kahit mayroon kang 3M mask dyan, pag inhale, exhale mo doon, mayroon pa rin yung papasok dito. So, the best way doon, my suggestion, gagamit sila ng breathing apparatus. Ano siya, positive oxygen siya, pressure siya. So, gagamit siya, dalawa kasing klase ito, self-contained breathing apparatus, yung isa, airline hose. So, yun ang gagamitin ng isang doktor o isang nurse na papasok doon sa contaminated area. So, yun ang solution para yung lahat na ma-inhale na ma-exhale nila is malinis siya, hindi siya contaminated na hangin. So, yun ang suggestion ko sa. So, ano pa yung suggestion ko? So, yung mga, di ba bawat bansa, mayroon silang mga scientists, mayroon mga manufacturer, kagaya nito, manufacturer ng multi-gas tester, manufacturer ng STOS detector. Itong dalawa na ito, kung sino yung kumpanya, anong kumpanya nito nag-manufacture, kaya din nilang gumawa ng isang gadget na pag nasa area yung COVID, automatic mag-alarm siya. Halimbawa, ang isang scientist na ka-invento ng ganito. This is designed for gas, oxygen, carbon monoxide, H2S. Para ito siya. Pero, ang gusto ko lang sanang iparating sa gobyerno na kausapin na yung kumpanya nito or anong scientist, kausapin na mag-imbento na isang gadget detector, COVID-19 detector, na pag nasa area na yung COVID, mag-alarm siya. Or nasa surface na siya, nasa doorknob, nasa
keychain, nasa pera, nasa cellphone, na malapit na siya, nag-a-alarm siya. So, anong purpose doon? Ma-aware ang tao. Tapos, this one distributed sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng barangay, sa lahat ng bayan, municipal, sa lahat ng province, sa lahat ng bansa, sa buong mundo mag-distribute ng ganito. Awareness. Kasi di ba sinasabi natin, invisible enemy ang COVID kasi hindi mo siya makikita ba? Hindi siya makikita. Ganon din ito. Ang H2S detector, ito siya. Nakadetect siya ng hydrogen sulfate. Hangin lang yun siya. Na kung malapit na siya, nag-alarm siya. Nag-alarm siya. So, alam ng tao, alam na yung isang trabahador or technician sa isang refinery na may H2S kasi nag-alarman siya. Same principle doon sa sa COVID-19. Kung ang isang scientist, isang manufacturer ng mga ganitong klaseng mga industries or company na mag-imbento sila na i-design para sa COVID na ang COVID once na malapit na nasa ere, matitik niya, mag-alarm siya. O nasa surface na malapit siya, mag-alarm siya. So, yun ang suggestion ko. So, pag nagawa na yun, itong lahat ng sinasabi ko sa inyo is prevention lang ito. Prevention siya. Hindi siya gamot. Prevention lang siya para makaiwas na hindi mahawaan yung tao sa COVID. So, tungkol naman sa lockdown. Ang gobyerno natin, hindi tamayaman na ang bansa natin. Hindi katulad sa iba na kayang suportahan yung mga lahat ng kumpanya, kayang suportahan yung mga tao for how many months, even year, kaya nang i-sustain, suportahan. Sa bansang Pilipinas, ang problema sa atin, mahirap yung bansa natin. Hindi natin kayang suportahan yung mga negosyante na malulugi dahil nag-lockdown, yung mga empleyado na hindi makapasok sa trabaho dahil na-lockdown. So, yun, hindi kaya ng Philippine government na bibigyan ng ayuda na malaki-laking ayuda na kayang i-sustain yung pagkain, bayad sa kuryente, bayad sa ilaw, bayad sa renta sa bahay. So kung nag-amortization siya ng credit card, sa sasakyan, kaya niya. Hindi kaya ng gobyerno na yan. Even yung sa mga maliit na mga negosyo, na halimbawa, i-lockdown yung isang city, isang barangay, isang municipal, affected yung isang negosyo, halimbawa mga salon, mga manufacturer, so mga gym, mga restaurant, so yung bayad nila sa empleyado nila, yung bayad na sa kuryente, tubig, telepono, etc. Operation expense nila, hindi kayang bayaran ng gobyerno yan. Hindi kaya ng gobyerno yan. So, ang the best yan talaga gawin ng gobyerno, gagawa sila ng safety precaution na hindi mapiktuhan ang economy. So, kung ako yung sa part ng ating pinamahal na Pangulo, Duterte, ako loyal ako ni Duterte. Binuboto ko si Duterte. Kahit umulit pa siya pag maging si Sara ang tumakbo bilang presidente, bubuto talaga ko sa pamilyang Duterte. Pero ang sa akin, pag may nakita ako na palagay ko may pagkamali o na-influensyahan siya sa mga mga advisor niya. So, sasabihin ko talaga na ito, mahal na Pangulo, kailangan mo talaga pag-isipan mo mabuti yan. Dahil ang pinag-usapan dito, hindi lang buhay ng tao na may mamamatay. So, kasi may mamamatay naman sakit sa puso, high blood, mga flu, mga virus na yan. So, hindi na kailangan i-lockdown yung economy. So, kung kung mayroon din ang tawag na social distancing, mga wearing of face mask na yan, hugas kamay every time na nasa labas ka o makahikap ka o maka-touch ka ng mga contaminated na mga bagay. So, hugas kamay. So, yun, sapat na yun.
So, plus yung vaccine na siya sabi nyo. Pero pag-ingat din sa mga vaccine dahil marami ding namamatay sa vaccine. Marami ding namatay. Ang problema lang kasi doon, pag halimbawa ako, nagpa-vaccine ako, may existing ako ng mga sakit sa puso, high blood, mga ganun. So, binaksingan ako. So, ang problema kasi doon, pag namatay ito, hindi kasi kasagutin ng gobyerno. Hindi sagutin ng gobyerno yan. So, yun ang nakasakit ba? Yan ang nakasakit. Yan ang nakasakit. So, ang ano ko lang talaga, ituloy yung safety precaution na naisipan ng gobyerno, pero huwag idamay ang ekonomiya. Huwag mong idamay ang ekonomiya na i-close mo yung isang city, i-close mo itong isang village or barangay, i-close mo yung isang area. So, huwag mong ganun. Kasi, pag kino-close mo yan, hindi ikaw ang nagbayad sa kuryente tubig ng kumpanya. Hindi ikaw nagbayad sa lahat ng mga empleyado na pinasilduhan mo, hindi mo. Tsaka hindi mo kayang babayaran yan. Hindi naman talaga ganun kayaman na bansa. So, ang suggest ko din sa Pangulo na dalawa ang, pag nakapag-usap ka na isang advisor, dapat dalawa, isang sa health na side at saka sa economy na side. Hindi pwede yung parang na-hypnotize ka na, parang nabubulag ka na, ikaw na, puro na lang health, wala na sa economy. So, dapat balanse. Kasi hindi pwedeng ganun. Kasi hindi nga kaya ng gobyerno ng Pilipinas na pakainin ng lahat ng tao na napiktuhan doon sa lockdown. Hindi niya kapakayang sustentunuhan ang operation expense ng lahat ng kumpanya na napiktuhan dahil sa lockdown. Hindi niya kaya yon. So kung hindi mo kaya yon, dapat balance lang siya, 50-50 lang siya. So ituloy mo yung social distancing, ituloy mo yung wearing of face mask and face shield, ituloy mo yung washing of hands na yan, ituloy mo yung disinfectant na yan, ituloy mo ng vaccine na yan, ituloy mo yan. Pero huwag kang mag-lockdown. Huwag kang mag-lockdown sa barangay, sa municipal, sa probinsya, sa city. Huwag kang mag-lockdown. Kasi pag nag-lockdown ka, ibig sabihin, halos 90% sa decision mo, na-brainwash ka na doon sa health secretary mo. Kung sino yung nag-advise mo. Wala ka na pakialam sa ekonomiya. Pwede ba yung ganun na ang iniisip mo lang health, wala yung economy? Hindi pwede. Kasi, alam mo, nasabi mo yun, mahal na Pangulo, dahil kahit di ka magtrabaho habang buhay, nabubuhay pa rin ka. Dahil nakapag-ipon ka na, nakapagpundar ka na. Kahit hindi magpatrabaho yung mga anak mo, mabubuhay pa rin sila. Kahit habang buhay hindi sila magtrabaho, mayroon pa silang pangbayad sa kuryente, bayad sa tubig, sa telepono, sa internet. Kasi nakapagpundar na kayo. Paano yung mga Pilipino na nahirap pag walang trabaho, walang makain? Kung walang trabaho, walang pangrenta sa bahay. Kung walang trabaho, walang pangbayad sa kuryente, tubig, internet. Paano yung ganun? Yung pag walang trabaho ngayon, mamatay sa gutom. Paano yung ganun? Kasi yung lahat na nag-advise sa iyo ng mga doktor, sabihin natin magaling sila. Yung mga tao na yon, established na yon, mayaman na yon. Kahit hindi mo na yung patrabuhin ng mga 10 taon, nabubuhay yung pamilya noon. Makakain pa rin yun, makabayad pa rin yung kuryente, tubig. Pero paano yung mga mahirap na mga Pilipino? Di ba? Mr. President, mahirap yung mamatay sa gutom. Mahirap. Mas mabuti pa yung mamatay sa sakit na maraming pera kaysa matay sa gutom dahil wala talagang perang pambili ng bigas, pagkain. Mahirap yun.
Mr. President. Lahat ng mga doktor na established na mayaman na naging advisor mo, hindi yun nakaranas na matutulog na walang kinain. Hindi yun nakaranas. Kaya yung advice nila, wala silang pakialam sa economy. Pati ikaw, naranasan mo ba natulog na walang kain? Dahil wala kang mambili. Naranasan mo bang pinalayas ka sa nirentahan mo? Dahil wala kang pangbayad sa kurente. Sabihin natin na simple living ka lang, pero abogado ka. Simple living ka lang, piskal ka. Simple living ka lang, pero gobernador yung tatay mo. Mga anak mo, mayor, vice mayor, congressman. Mayaman yung pamilya mo. Paano nga yung nakatira sa squatter na nagrenta ng bahay? Na pag walang trabaho, walang makain. Pag walang trabaho, walang pang renta sa bahay. Pag walang trabaho, walang pang bayad sa kuryente tubig. Pag walang trabaho, walang pang bigay ng baon sa anak. Pangbili ng ulam, pagbili ng bigas. Paano yung ganon, Mr. President? Lahat ng gumawa ng batas, Mr. President, may barangay captain, mayor, governor, mga board member na yan, mga city council na yan, congressman na yan, senador na yan, pati yung nakapaikot sa iyong mga sekretary na yan. Lahat yan may kaya sa buhay. May kaya sa buhay, Mr. President. Lahat na nag-advise mo, kahit mag-lockdown pa kayo ng 1,000 na taon, hindi magugutom yung pamilya yan, Mr. President. Kaya nga, pag nagbigay sa iyo ng desisyon na yan, walang pakialam yan sa economy. Wala siyang pakialam, Mr. President. Wala siyang pakialam kung mamatay sa gutom yung pamilya. Wala siyang pakialam kung hindi makabayad sa renta, palayasin sa may-ari ng tinirahan niya. Wala siyang pakialam na putulan ng kuryente, putulan ng linya ng tubig. Wala siyang pakialam kasi hindi niya naranasan yan. Hindi yan naranasan, Mr. President. Kaya nga, bilang loyal sa iyo, loyal ako sa iyo, pero nakiusap ako sa iyo na kung maaari sana, dalawa ang pakinggan mo na advisor sa health o scientist sa health at saka expert din sa economy. Balansihin mo yan, Mr. President, bago ka magbigay ng decision, Mr. President. Yun lang yung ko sa iyo, i-advise ko sa iyo. Kasi ang nangyari ngayon, parang sarado na yung isip mo ba? Kung ano yung advice ni Doke, yun na yung susundin. Kung ano yung advice ni Domingo, yun ang susundin. Wala ka nang pakialam doon sa ekonomiya. Parang hindi ko alam na napakatalino mo na tao, napakalawak ng ano mo, yung pag-iisip mo, napakalawak mo ng pananaw sa history, economics. Hindi ko alam kung bakit ka para kang na-hypnotize. Na-hypnotize ka kay para kang na-brainwash ka kay Doki at kay Domingo na wala ng ibang tama, si Doki na lang at saka si Domingo. Lahat ng mga economic advisor, palpak na yung lahat. Basta ang pakinggan mo lang talaga, si Doki lang talaga at saka Domingo. Yun lang. Balanse. Yun ang ko sa'yo. Bilang loyalista, loyal mo, pag nag-decision ka, i-balance mo. Balanse. Ilan bang milyon ang mga Pilipino na walang tirahan, walang bahay? Kahit isang tuka.
Pag walang trabaho, walang makain, walang pambili ng bigas. Palang walang trabaho, walang pangbayad sa renta ng bahay, putulan ng kuryente, putulan ng linya ng tubig. Ilan ba Pilipinong ganito sa buong Pilipinas, Mr. President? At ilan na yung 1 year walang trabaho, nabubuhay pa rin, nakasurvive pa rin? Ilan sila? I-balance mo. Kompleto ka sa mga statistics dito. Kung ilan yung Pilipino citizen na isang kahit isang tuka, ilan yung nasa average income, ilan yung makasurvive na 1 year, makasurvive pa sila kahit i-lockdown mo, ilan siya. Basta i-balance nila. Matalino ka, eksperyensyado ka, napaka-presidente. Kaya nga, isa-suggest ko sa'yo, i-balance mo. I-balance mo. Huwag kang magpadikta sa isa o dalawa na sekretary mo o bilang advisor mo. Huwag ka. I-balance mo. Economy and health. I-balance mo. Yun ang ano ko sa'yo. Bilang loyalista mo, bumubuto sa iyo sa eleksyon at bumubuto pa rin kung tatakbo yung anak mo na si Inday Sara. Pakinggan mo din. Pakinggan mo yung mga komentaris ni Erwin Torpo at iba pang mga vlogger dyan, mga kilalang vlogger. Pakinggan mo, Mr. President. Yun lang, salamat po.